Hi guys, kamusta? Na-miss niyo ba ako? Ano? Ano nang hindi ko kayo marinig? Asumero, wala naman palang sumasagot. Anyways, I'm back. At nandito naman tayo ngayon sa Shinsekai. So, after ko nga dun sa Abena Harukas 300, actually pwede kayong mag-train. Pwede mo rin lakarin. So, ako, naglakad lang ako about 1.3 kilometers. O, diba? Talagang exercise. Mula dun sa Abeno Harukas hanggang dito sa 300 para syempre ma-explore ko din yung mga city. Tapos eto nga, nandito tayo sa Shinsekai. Pupuntahan natin yung observation deck dito, yung Chutenkaku observation deck. Okay, tara. Lapitan natin yung Chutenkaku observation deck. So dito pala guys, meron tayong entrance fee. Pag adults 15 years old above, nasa 1,200 yen. So that's around 450 to 500. Pag children naman 5 years old to 14 years old, 600 yen. Tapos pag group of 10 persons, yan, ganyan, may discount na 100 yen. So, magiging 1-1 lang ang each. Ganun din, syempre, pagka may kasama rin kayong mga children na ages 5 to 14, magiging 500 yen lang. Dito sa area ng Chutenkaku Tower, marami rin guys na coffee shop, stores, tapos mga parang maliliit na drugstores, tapos pwede ka rin bumili ng mga pampasalubong mo. Ang daming shop talaga. Ito palang tower na to was constructed in 1912, yung pagkatapos ma-construct nung Eiffel Tower. Although nasira ito nung World War II, tapos nireconstruct din nung 1956. Ang tower na to guys ay may taas na 103 meters high, with the main observation at height of 91 meters. Nandito naman tayo ngayon sa lobby nung tower, at dito makikita nyo merong toys, tapos may pwede kang bumili ng snacks, and then meron din ditong area na parang may exhibit sila. At dito din yung area kung saan sasakay ka ng elevator papunta dun sa observation deck. Maliit lang siya, kaya talagang for sure di ka maliligaw. At eto na nga, nakasakay na tayo sa elevator or escalator. Ginawa na naman test. Anyways, eto, habang paakyat ka dito, may story na sinasabi or information about the tower. Kaya lang, maingay itong mga nakasabay ko. Parang gusto kong ilista as noisy. Pero natuwa ako dito guys, kasi timing talaga eh. After matapos yung information dun sa TV or monitor, lalabas ka na kagad ng elevator. And sakto! And yes, we are here sa observation deck. So as you can see guys, maliit lang yung area. Kaya pag medyo maraming turista at maraming guest, yun, medyo masikip. Mahirap mag-take ng pictures. Pero maganda kasi nga makikita mo yung panoramic view ng city ng Osaka. After dito pala guys, lilipad na tayo papunta ng Sapporo. Kaya malamang may excite kayo, kahit nga ako may excite ako syempre, kasi doon may experience na natin yung
snow. Next scene nito guys, nasa airport na tayo. Hindi ko na nakunan yung pag-travel ko going to the airport kasi yun nga, train lang at hindi na rin ako kumain sa daan. Sa airport na ako kumain. Nandito na nga ako sa airport sa Kansai at mabuti maaga tayong dumating kaysa late. So habang naghahantay ako, dito na ako kumain. Nag-order din ako ng ramen at nakakatuwa kasi yung mga crew nung resto or food store na to is mga Pinoy. Kaya nakakatawa, hindi ko kailangan mag-English kasi Tagalog ang conversation namin. Pero of course, nagja-Japanese sila kasi kailangan dahil nasa Japan sila, di ba? Magulat ka kung mag-Ilonggo yan ay nasa Japan nga. So after ko nga kumain dito, hindi ko na-record din syempre yung pagsakay ko sa plane, pagdating ko sa airport sa New Chitose sa Hokkaido, yun. Kasi nga mas iniintindi ko yung pag-aralan kung saan ako bababa, saan ako sasakay. Touchdown! Touch by touch. Touchdown Sapporo. Sobrang excite at sobrang enjoy. First time ko makakita ng snow. Yeah. Ayan, medyo traffic, human trafficking. Kasi traffic, marami naglalakad. So, eto, pagdating ko dito sa Sapporo, ang una kong hinanap ay kung saan ako pwedeng kumain ng curry. Kasi nagugutom na ulit ako dahil nga kanina ramen lang yung kinain natin, and bago tayo pumunta ng hostel, at least nag-dinner na tayo. At dito nakita ko si Coco. Saktuhan lang din ang presyo kasi nga kokonti lang ang budget ko. The next day, and it's not so good morning para sa akin guys. Kasi nung galing ako kahapon sa Coco Curry House, yun, dapat sasakay na ako ng train papuntang Otaru. Kaso nagkaroon ng problema, so sinuspend dahil nga may storm, may snowstorm, sinuspend yung train, walang bumabiyahing bus. Dapat kasi ang punta ko nito sa Kuchan na dun sa pamangkin ko. Kaya ako nandito sa Sapporo kasi para pumunta ako dun sa Kuchan. Instead na makabiyahe ko, nagkaroon ng problem dahil nawalan ng, yun nga, dahil walang train at bus. So kailangan kong mag-check-in para may matulugan ako. Kasi sa New Chitose or New Chitose na airport, nagsasara pala yun pagka sa mga local flights. Hindi ka pwede mag-stay. Kailangan kong lumabas at ayun, maghanap ng hostel para matulog ng isang gabi. And ayun nga, hindi ko na nakuhanan yung video dun sa paglabas ko kanina. Yun yung place na tinuluyan ko, yung Grand Hostel LDK Sapporo. And this morning, ayan, babiyahe ko ngayon papuntang Kuchan. So naglakad na lang ako para mas madali kong ma-navigate at ayun, ma-explore ko pa rin yung syempre yung lugar. So first time ko makakita ng city na punong-puno ng snow. Nakakatuwa.
Tapos kailangan mong magdahan-dahan sa paglakad kasi may ibang part ng snow na medyo matigas na at madulas. So kailangan talagang careful ka. Yung sapatos mo dito dapat waterproof or water repellent para naman kasi nga may ibang part na basa na yung daan. At siya nga pala, hindi pa rin ako sa train sasakay kasi suspended pa rin yung biyahe ng train. Meron lang na pwede kong sakyan yung bus. So, yun, hinanap ko na lang sa Google Map and nag-check ako, nag-explore ako kung anong bus yung dapat kong sakyan. Bali, magto-2 rides kasi ko from here. Tapos, going to Otaru JR Station. Then, after ng Otaru JR Station, sasakay pa ako ng isang bus papunta naman ng Kuchan Station. Mas mabilis sana kung train kasi mas maiksi yung biyahe. Tapos, syempre, mas marami ka pang time, di ba? Unfortunately, wala kang biyaheng train, so kailangan ko talagang mag-take ng bus. At ito na nga, nakasakay na tayo ng bus. So, papunta na tayo ng Otaru JR Station. So, dito, ang advantage lang pag nasa bus ka, mas maganda kasi nga, mas may makikita mo yung view ng city. Kaya lang, sa ngayon kasi puro snow, so wala, puro puti lang yung nakita ko. Yung dito guys, kahit konti pasahero, tapos time na, aalis talaga yung bus. Medyo malayo rin tong biyahe na to, parang 1 oras kalahati or 1.5 hours. Medyo nakatulog din ako dito, kaya lang buti nasa harap ako kasi mas maganda yung view, mas nakikita ko yung daan. At the same time, sinecheck ko din sa map kung tama ba yung way ng bus. Kasi mahirap na mamaya iba yung puntahan nito, yari. Ligaw mode. Bale sa next video ko guys, i-reveal ko kung saan talaga tayo pupunta. For now, doon nga lang tayo muna pupunta sa Kuchan Station para kitain yung pamangkin ko. Excited ako na parang bata kasi nga first time ko maka-experience ng snow. So, syempre, 'di ba? Sobrang tuwa, parang dream come true. Sa atin kasi wala naman tayong ganitong weather kaya talagang yung experience kakaiba. Ang isa lang sa disadvantage na nakakita ko pag may snow, hindi mo masyado makita yung mga view. Kasi nga nababalutan ng white snow yung paligid. Kaya hindi mo ma-appreciate yung mga view na madadaanan mo. Tapos pag malakas din yung snow, yung mga buildings, tapos yung mga bahay din, so natatabunan. Tapos yung daan, kailangan i-clear pa nila para makita. So lahat ng sobra, pangit talaga. Pero sa isang banda, masaya pa rin kasi nga first time mo maka-experience ng snow. Ayan, nakalabas na kami ng city, parang expressway. So lalo ka nang walang nakita. Puro trees tapos white snow na lang. Parang may iba pang kulay yung snow no? Parang masarap gumawa ng Slurpee dito. Iba-ibang flavor, strawberry, lemon, mango. Samahan mo pa ng halo-halo, diba? The best. Pero honestly, itong bus na sinakyan ko, yung driver, napaka-smooth lang din magpatakbo. Tapos sunod lang talaga dun sa speed limit. Hindi ko nakikita nag-i-excess. Ang galing.
Ang galing! Antok yarn. Konti na lang at malapit na tayo sa JR station. Kaya relax lang. And nakababa na nga tayo at nalimutan ko naman yung pangalan nung bus stop. Anyways, kailangan ko maglakad ng siguro mga 100 meters lang papunta doon sa Otaru JR Station. Kasi doon tayo sasakay na isa pang bus. Saan papunta? Sa Kutyan nga. Naalala ko bigla guys yung movie nila Alessandra De Rossi tsaka ni Empoy. Yung I See You. Kita pala yun. Dito yun eh. Nag-shoot sila dito sa Otaru Canal. Unfortunately, gagabihin ako eh. Kaya hindi ko na pwede siyang, or hindi ko na siya pupuntahan. Instead, tinahanap ko lang talaga yung bus station kung saan ako sasakay papuntang Kutyan. Pero kung mahaba pa yung oras ko, maganda rin sanang puntahan yun. Kaya kayo, pag halimbawa pumunta kayo dito at may time naman, yun, pwede nyong puntahan yung Otaru Canal. Isa din kasi yun sa tourist spot dito sa Otaru. Ito na pala yung bus stop. Kaya lang, ang isang hinahanap ko is kung saan ako kukuha ng ticket. Tapos, titingnan ko din yung itsura nung JR station. Kasi sabi, meron daw fast food doon at pwede na rin akong kumain. Dito kasi, after ko dito sa station na to or bus stop, ang next video ko is nasa Kutyan na. Hindi na ako nag-video ng biyahe ko from here going to Kutyan kasi medyo malayo rin. Pero nakita ko yung lugar, talagang malinis pa rin. Tapos kahit medyo old style na yung mga buildings nila, pero malinis pa rin talaga. Ayun, yun na yung JR or Otaru JR Station. Yan, yun yung train station. Success guys, nandito na tayo sa Kutyan Station. Napakalaking bagay talaga na pag-aralan mo yung Google Map at Google Translate. Kasi kahit ikaw lang mag-isa, kaya mong bumiyahe, kaya mong mag-navigate. Wow! Pero syempre, hindi pa rin mawawala yung magtatanong ka sa mga locals dito. Pero konti na lang kasi nga may idea ka na. At lumipas nga ang kalahating oras, wala pa rin ang aking pamangkin. Pero iti-take ko na ang opportunity na to para mag-thank you ulit kasi umabot kayo sa video na to or sa part na to. As usual, pag sinabing ganoon guys, patapos na naman yung video na to. Pero syempre, ayusin lang natin yung susunod and then i-upload na rin natin. Pero habang hinahantay ko siya, pumasok muna tayo sa loob kasi medyo malamig talaga, hindi lang medyo malamig talaga sa labas. At para makita nyo rin yung interior nitong Kutyan Station. Maliit lang yung loob niya, yan yung ticketing area. Tapos dito yung waiting area, may
coffee shop din, tapos locker. Thank you kung umabot kayo sa part na to. Kita-kits ulit sa susunod. See you, see you, see you.